Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon, insyaAllah, ipagpatuloy natin pagkatapos natin purihin at pasalamatan ang Allah. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay ibigay niya sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Huminto tayo dito noong nakaraan dito sa hadith number 23. Hadith number 23, nakuha natin to noong nakaraan. So, pagpatuloy natin. Alhamdulillah, dito na tayo sa topic was-sabru diyaun. Was-sabru diyaun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diyaan. Anong ibig sabihin ng as-sabr? Ang ibig sabihin ng sabar kung sa ating Tagalog ay pagtitiis. Ang pagtitiis ay liwanag. Sasabihin natin, ang pagtitiis sa sabru diyaun, ang pagtitiis ay liwanag. So tinuruan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtiis. Ano ibig sabihin ng pagtitiis? Habsun nafs amma yajibu sabru anhu wa alaihi. Sabi ng mga scholars natin, ang ibig sabihin ng sabr, ito po yung pagpigil mo sa iyong sarili sa anumang kinakailangan ng pagtitiis para sa iyo, anhu, o kaya para sa iba. Dahil ang pagtitiis, mga kapatid, magtiis ka sa sarili mo. Halimbawa, mayroon kang gagawin, pero ito ay hindi pinahintulutan sa pananampalataya, hindi pinahintulutan ng Islam, magtiis ka. O kaya ganun din na yung ibang tao, minsan nakakarinig ka ng pangit na salita, nagtiis ka. So ang pagtitiis ay both sides. Sa'yo at sa iba. Sa'yo at sa iba. Kaya ang sabr, kailangan ng isang tao. Pag sinabi natin sabr, pagtitiis, patience. Patience o ang sabr. At ito ay mas malalim pa. Dahil ang sabr, ito po ay isang lingwahe ng Arabo o Arabic, sa Arabic, na ang tinutukoy niya dito ay marami siyang kahulugan at maraming uri ng sabar. Maaring uri ng pagtitiis. Kung sa atin sa Tagalog ay pagtitiis. Sabi niya, habsun nafs amma yajibu sabr anhu wa alayhi. Anhu wa alayhi. Yung pagpigil mo sa iyong sarili na kailangan ng pagtitiis, anhu wa alayhi. So, maaaring sa sarili mo o maaaring sa ibang tao. At sinabi ng mga scholars natin, ahlul ilm, yung mga scholars natin, yung talagang malalim ang kanilang kaalaman sa pananampalatayang Islam, sinabi nila, as-sabru thalathatu anwa. Ang sabr, tandaan nyo, ay may tatlong uri. Ito ay natalakay natin sa ibang topic, pero ulitin lang natin ito dito dahil ibang topic. So, as-sabru thalathatu anwa. Sabi ng mga scholars natin, ang sabr, ang pagtitiis ay mayroong tatlong uri. Sulat nyo ito kung mayroong kayong panulat. As-sabru thalathatu anwa. Una, sabrun an ma'siyatillah. Sabrun an ma'siyatillah. Pagtitiis mo laban sa mga ipinagbabawal ng Allah. Ibig sabihin, magtiis ka na hindi ka makagawa ng anumang ipinagbabawal ng Allah. Magtiis ka sa mga bagay na ipinagbabawal o haram sa Islam. Yun ay pagtitiis. Halimbawa, ikaw ay mahilig manigarilyo sa mga kalalakihan at kababaihan. Dahil ang panigarilyo, may mga babae na naninigarilyo rin. Okay. Mayroong isang tao, mahilig siya manigarilyo. Pero nung nag-Muslim siya ay natukso. Dahil nahiligan niya eh. Natukso siya ngayon na siya ay maninigarilyo, pero nagtiis siya kahit gaano kahirap.
nagtiis siya na hindi siya makagawa ng kasalanan. Ito yung unang uri ng sabar. Ang unang uri ng sabar, ito yung pagtitiis mo laban na ito ay kontrahin mo, labanan mo ang anumang mga ipinagbabawal ng Allah. Bima'na an tahbis nafsaka an fi'lil muharram hatta ma'a wujudis sabab. Okay? Na kung saan ang ibig sabihin nito ay pigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng mga ipinagbabawal ng Allah kahit pa mayroong kadahilanan. Example, ano ibig sabihin nito? Rajulun hadathathu nafsuhu an yazni. Okay? For example lang, mayroong isang tao gustong-gusto niya magzina. Ano yung magzina? Mag-commit ng adultery. Mayroong isang tao gustong-gusto niya mag-commit ng adultery. Wal iyadu billah, famana'a nafsuhu. Famana'a nafsahu. So pinigilan niya ang kanyang sarili. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Fanaqul hada sabr an ma'siyatillah. So itong uri, pinigilan niya at hindi niya ginawa kahit gustong-gusto niya, kahit pa talagang nandiyan na, nakaratag na kumbaga yung kasalanan, pero hindi mo ito ginawa at nagtiis ka kasi gusto mo yung reward ng Allah at hindi yung kunting at panampandali ang kaligayahan dito sa mundo. So tiniis mo ito. So ito yung unang uri ng pagtitiis. Ang pagtitiis sa mga ipinagbabawal ng Allah. Okay? Kung nagtitiis sa mga ipinagbabawal ng Allah, magkakaroon ka ng napakadakilang gantimpala dito kapag ginawa mo ito. Katulad na lamang, kung alam natin ang kwento ni Propeta Yusuf. Si Propeta Yusuf ay nabanggit ang kwento niya sa Quran. Si Propeta Yusuf. Kama jara ali Yusuf alayhi salatu ma imra'atil aziz. So si Propeta Yusuf, siya po ay tinukso ng isang asawa ng aziz. Yung sabi ng asawa ng isang aziz ay maari sa panahon na yun siya ang hari o siya ang governor o siya ang pinakamataas tungkulin sa panahon ni Propeta Yusuf. فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها. Anong ginawa ng asawa ng aziz na yun? Ay parang nagkaroon siya ngayon ng nagkaroon siya ngayon ng pagnanasa at tinukso niya si Propeta Yusuf. Tinukso niya, gusto nilang magzina, gusto nilang mag-commit ng adultery. Gusto ng hindi kasama si Yusuf dito, wa'udhu billah, nung gusto ng babae na yon na mag-commit kay Yusuf ng adultery. Wal iyadu billah. Sa panahon, subhanallah, fi halin hiya aqwa ma yakunu lil ijaba. Subhanallah, sa panahon na kung saan mahirap pigilan ang ganung paggawa ng kasalanan. Bakit ang mayroon sa panahon na nangyari kay Propeta Yusuf? Si Propeta Yusuf ay hindi nakagawa ng kasalanan pero tinukso siya dahil si Propeta Yusuf ang pinakagwapong propeta ng nanilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalahati ng kanyang kagwapuhan, kalahati ng kagwapuhan na ibinigay ng Allah kay Adam, kay Propeta Adan, ang ating ama, ibinigay niya kay Yusuf. Ang kalahati, yun na yung pinaghati-hatian natin. Kaya kung gaano tayo kaganda ngayon, gaano tayo kagwapo, ay ito po ay kunting parti lamang ng kagwapuhan ni Yusuf. Si Yusuf ay nakuha niya ang kalahati ng kagwapuhan. Subhanallah. Kalahati sa kagwapuhan ng lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, dahil sa kanyang sobrang kagwapuhan, siya ay natukso sa kanya ang asawa ng pinuno. Natukso sa kanya ang asawa ng pinuno na kung saan gusto ng asawa ng pinuno na mayroong mangyari sa kanila. Alam na natin yun. Yun yung mag-commit sila ng zina. Ng zina, yun yung adultery. So sa panahon na ito ay talagang wala ng ibang dahilan para hindi mangyari yung ganong pangyayari. Bakit? Dahil li'annaha gallaqatil abwab. Una-una ay dahil talagang kinandaluhan ng asawa ng pinuno ang kwarto na sila lang dalawa ni Yusuf. Wakalat haytalak ay tad'uhu ila nafsiha. So ngayon, siyempre yung asawa ng pinuno
siyempre, hindi naman sa panahon na yun, hindi rin naman kukuha ang asawa, ang pinuno ng normal na babae, yung hindi gaanong kagandahang babae. So, ang babae na ito ay napakaganda rin. Napakaganda rin. So, ngayon, siyempre, ang babae, nagpaganda siya kasi nga mayroon siyang balak, nagpaganda siya, hindi natin alam kung anong ginawa niya, hanggang para matukso sa kanya si Yusuf. Pero dahil si Yusuf ay propeta, napigilan niya ito. At tinawag siya taduho ila nafsiha. Tinawag siya ng kanyang ng ano na yun, ng babae na yun. At kung titingnan natin ang babae na yun, ay amo niya rin. Kasi nasa panunungkulan ang kanyang asawa. At si Yusuf ay kanilang parang pinalaki. Pinalaki si Propeta Yusuf nila. Ang nagpalaki sa kanila yung pinuno. Okay? Yung Aziz. So kung titingnan natin, tingnan mo, tinawag si Yusuf dito at gusto siyang tuksuhin. Faqala innahu rabbi aw sayyidi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Nung gusto na siyang tuksuin talaga, yung nilapitan na siya, sabi niya, tunay na ang asawa mo, yung asawa ng babae na yun ay aking amo, ang aking pinuno, ang aking at binigyan niya ako ng magandang buhay dito sa inyong tahanan. Sa inyong tunay na hindi magtatagumpay ang mga taong transgressor yung nang aagrabyado. Okay, nang aagrabyado. Yani fa in khalatu fi ahlihi fa ana dhalim. Dahil kung titingnan kung nabasa natin yung kwento niya mga kapatid, si Yusuf ay nabili kasi si Yusuf, kung balikan natin yung kwento niya, hindi natin balikan yung parte lamang ng pangyayari. Si Yusuf ay nakuha doon sa balon na kung saan tinapon siya ng kanyang mga kapatid, hinulog siya. Nakuha siya ng mga naglalakbay at yung naglalakbay naman na yun ay ibininta siya doon sa Egypt. Ibinasa sa Egypt. At ang nakabili sa kanya yung pinuno. Yung pinuno, yung Aziz, kasama yung babae na yun. Okay? Hanggang sa doon siya lumaki, hanggang doon siya namuhay at siyempre maganda ang buhay niya kasi siya ay nasa buhay ng pinuno, ay ibig sabihin nasa bahay ng pinuno, ng Aziz. So, dito sa panahon na ito, sabi niya, kung tunay na ang aking amo, yung asawa ay aking amo, kapag ako ay nag-traidor sa kanya, kasi pagta-traidor yun, tunay na ako ay nagkasala at ako ay matatawag na zalim, transgressor, at tunay na hindi magtatagumpay yung taong transgressor. Yung mga taong lumalampas sa hindi na nila hindi magandang gawain. Okay? Sabi niya, وَمِنْ شِدَّةِ الْإِلْحَةِ هَمَّ بِهَا كَمَا قَالَتْ تَعَالَى. Pero dahil sa talagang pursigido yung babae na yun at talagang nagpaganda at gusto talaga siyang tuksuin, subhanallah. Pero tapos tingnan mo, si Yusuf ay nasa sa panahon ng kanyang peak ng kanyang pagkabinata. Siyempre, ang peak ng pagkabinata, si Yusuf sa panahon na yun ay napakabinata. Siya ay nasa peak ng kanyang pagkabinata, sa peak ng kanyang kagwapuhan, sa peak ng kanyang, ang binata ay nandun yung sobrang, nandun yung sobrang pagnanasa. Nagkaroon din siya ng pagnanasa, subhanallah, doon kasi napakaganda at wala, sila lang dalawa, tapos nagkaroon, siyempre, ng tukso doon sa loob. So, at siya ay, subhanallah, pero napigilan siya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakad hammat bihi wa hamma biha. Yung babae natukso kay Yusuf, ganun din si Yusuf, muntikan nang matukso sa kanya. Muntikan nang matukso doon sa babae, wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Subalit pinangalagaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi magkaroon ng ganong kasalanan. So siya ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang resulta ng pagtitiis. So pinangalagaan siya ng Allah subhanahu, nagtiis siya at hindi siya pasabara walam yaf'al ma quwwatid da'i wa intifa'il mawani. Tingnan mo, nagsabar siya, nagtiis siya at hindi na ginawa ang zina, ang adultery. Samantalang kayang-kaya mangyari 'yon, sila lang dalawa at walang makapagpipigil sa kanilang dalawa. Pero hindi ito nangyari at hindi ito ginawa ni Yusuf. Nagtiis si Yusuf na hindi mangyari ito. At lumabas siya at siya ay hinabol ng babae, lumabas siya at yun ang dahilan kung bakit nakulong siya. Kung bakit nakulong si Propeta Yusuf. Kaya sabi ng mga scholars natin, minsan ang kagandahan ay pagsubok.
Ang kagandahan, yung itsura natin na maganda, huwag tayong masyadong magpalinlang sa kagandahan natin. Yung kagandahan natin, maaring ito ang dahilan kung bakit tayo magkasala. Tingnan mo yung karamihan sa mga magaganda, hindi naman karamihan. Yung nakikita natin sa mga palabas, television, sa mga TV, yung mga, sabihin natin mga artista, may mga itsura yan sila. Pero yung itsura nila, ang ginamit nila para makagawa sila ng kasalanan. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit sila nagkasala. Yun ang dahilan kung bakit sila nagkasala. So yung itsura, yung kagandahan ay binigay sa iyo, maaaring pagsubok sa iyo ng Allah, biyaya sa iyo na naging pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag hindi mo siya dinala at hindi mo siya na control ng maayos, ito po ang magiging dahilan ng pagkasawi ng isang tao. At tandaan din natin, nung nakulong si Yusuf dahil hindi nga niya pinatulan ang asawa ng Aziz at nagkaroon na baliktad yung istorya na si Yusuf daw ang may gusto ng zina, so nabaliktad kaya nakulong siya. Siyempre, ang paniwalaan ng hari o ng pinuno na yun ay ang kanyang asawa. Pero alam ng hari na yun na hindi yun magawa ni Yusuf. Alam niya na pero kinulong pa rin siya. So, ganun. Hanggang sa kulungan, doon siya nagiging interpreter ng dream. Doon sa kulungan, naging interpreter ng dream. Meron na kulong doon, dalawa. So, in-interpret niya yung dream, yung panaginip nilang dalawa. At yung pinuno naman ay nakapanaginip. At naghahanap kung sino makapag-interpret ng dream niya, ang naturo nila si Yusuf. Kaya sabi ng mga scholars, ang nakapaglabas din kay Yusuf sa kulungan ay ang kanyang kaalaman. Ang kanyang kaalaman na dahil siya ay propeta ng Allah, tama ang kanyang interpretation sa dream, sa panaginip. So pwede para mag-interpret ng dream sa Islam, mga kapatid, ang interpretation sa dream, ang pag-interpret sa panaginip ay doon sa mga taong mayroon silang kaalaman, hindi kung kahit sino. Kasi yung iba, ano ang interpretation ko sa dream? Mayroon akong napanaginipan ganito? Ano yung ibig sabihin? Hindi po lahat ng tao marunong. Kung hindi doon yun sa mga taong marunong lamang na may takot sa Allah, na tama ang kanilang kaalaman patungkol sa interpretation ng dream. At hindi lahat ng tao binigyan ng ganun. Kahit hindi lahat ng kahit naabot niya ang pagiging scholar niya, hindi lahat sila makapag-interpret ng dream. Ito ay hindi sa lahat ng maaaring mayroong iba ma-interpret ayon sa kanilang pag-aaral, pero hindi lahat ng tao. Kunting-kunti lang sila. So si Yusuf, yun ang binigay na special sa kanyang pagkatao. Yung nai-interpret niya yung dream sa pinakatamang interpretasyon, sa kaalaman niya sa pag-interpret ng dream, yun ang dahilan kung bakit siya nakalabas. Ay sabi ng mga scholars natin, ang kagwapuhan, kagandahan, naglagay sa kanya sa kulungan, at ang kaalaman nagpalabas sa kanya sa kulungan. Kaya ano ang gagawin natin? Mag-aral tayo. Yun ang makapagliligtas sa atin dito sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. Okay? So unang uri ng sabar ay ang sabar o ang pagtitiis saan? Sa mga pagsubok o sa mga kasalanan na hindi natin magawa. Magtiis tayo na hindi natin magawa ang mga kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ng mga kasalanan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So magtiis tayo dito na hindi tayo makagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'atil ladina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa dhakara minhum rajulun da'atuhu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. So kung ating nabasa, mayroong salita at hadith, ang ibig sabihin ng hadith mula sa salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, mayroong 7 uri ng tao na papasilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lilim na walang ibang lilim sa araw ng paghuhukom maliban ang lilim ng Allah. Dahil sa araw ng paghuhukom, malapit na ang araw. Malapit ang impyerno, napakarami ng tao, napakainit sa lugar na yun. So dahil malapit ang araw, so walang ibang lilim na mayroong magkaroon ng lilim sa araw ng paghuhukom maliban ang lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isa sa mga tao na pasisilungin ng Allah sa kanyang lilim, na walang ibang lilim maliban ang lilim niya,
binanggit ni Propeta sallam isang lalaki na tinukso siya ng babae na yung babae na yun mayroong katungkulan at mayroong kagandahan. Ibig sabihin mayamang babae, maraming pera, at magandang napakagandang babae. Pero anong sabi niya? Inni akhafullah. Ito ay katulad sa nangyari kay Yusuf. Ang babae ay pinuno, asawa ng pinuno. Siyempre pinuno na rin. Tapos mayroon siyang kagandahan. Tapos sinabi ng lalaki na yun, ako ay natakot sa Allah. Hindi ko gagawin na magzina tayo o magawa tayo ng kasalanan. So kapag natukso, kapag nangyari ito, ay siya yung tao na uri ng tao na pasilugin ng Allah sa lilim na walang ibang lilim maliban ang lilim niya. Maliban ang lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pagtitiis saan? Sa kasalanan. Sa kasalanan, sa hindi paggawa ng kasalanan. So yun yung unang uri ng sabar, pagtitiis. Pangalawang uri ng pagtitiis, sabrun ala ta'atillah. Ang pagtitiis sa pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah may mga kautusan. Ang Allah ay mayroong mga kautusan sa atin na dapat nating sundin, mga obligasyon natin sa Allah. So ano ito? Bi an yahbis al-insan nafsahu ala ta'atin karajulin arada an yusalli. Fada'atu nafsuhu ila al-kasal aw ila al-firash aw ila at-ta'am alladhi laysa bihajatin ilayhi aw ila muhadathati al-ikhwan walakinahu alzama nafsuhu bil qiyam lis-salati wa hada sabrun ala ta'atillah. Ano yung sabr sa ta'atillah? Ang pagtitiis sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang isang tao, yahbis, ano ang gagawin niya? Siya ay pigilan niya ang kanyang sarili para, magtiis siya sa kanyang sarili sa mga ipinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa, isang lalaki nagtanong, na gustong magdasal. Isang lalaki gustong magdasal. Okay? Pero, nung gusto niya magdasal, tinatamad siya. Lalong-lalo na sa fajr. Tayo, tao, lalaki, babae man. Okay? So, gusto natin magdasal. Ngayon, masarap matulog. Tinatamad siya. Okay, gusto niyang kumain. Mamaya na yung sala. Na hindi naman niya kailangan kumain. Gusto niya. Okay, gusto niya makipag-usap sa mga kaibigan. Pero sabi niya, hindi pwede. Inutusan ako ng Allah ngayon. Magsala ako. Kahit pa ito ay mabigat sa kanya. Halimbawa, fajr, sa madaling araw, napakasarap ng tulog mo, lalo na kapag puyat ka. Kapag puyat ka, halimbawa, natulog ka ng mga bandang alauna, 2:00, bihira lang mga kapatid ang tao na nakakabangon sa fajr. Tandaan niyo. Kapag isang tao natulog siya ng late, alauna, 2:00, bihira lang yung mga tao na nakakagising sila ng fajr. Maliban na lamang kapag mayroon silang alarm at talagang nagtiis sila, ito na yung pagtitiis sa pagsunod sa utos ng Allah. Maliban na nagtitiis kahit gaano sila kaantok, pero iniisip nila na siya ay tinawag na magsala ng Allah. Na mayroon kang obligasyon, sundin ang ipinag-uutos ng Allah. So babangon ka ngayon at ikaw ngayon ay magwudu at ikaw ngayon ay magsala. Kung ikaw ay nasa junub, ikaw ay maligo, kahit pa malamig yung tubig, maligo ka. Kung halimbawa may nangyari sa inyong mag-asawa, maligo ka, tapos ikaw ay magsara. Tapos babalik ka rin matulog. Ang mahalaga doon, nagampanan mo ang tungkulin mo sa pagsunod sa utos ng Allah. So yun po ay pagtitiis, sala, fasting. Ikaw ay inutusan ng fasting sa Ramadan. Ang Ramadan malapit na, halos isang buwan na lang. O isang buwan na lang siguro, magra-Ramadan na tayo. Yung mga tao, gustong mag-fasting. So nung mag-fasting sila, maraming pagkain, maraming inumin, pero nagtiis ka na hindi makagawa ng paglabag sa fasting. Sinunod mo, gusto mo mag-fasting, pero sabi mo, ayaw ko mag-fasting dahil nagugutom ka. Pero sinunod mo ang fasting, so ikaw nagtiis sa pagsunod sa utos ng Allah. Ganon din sa sala, ganon din sa zakah, sa anumang uri ng mga ipinag-uutos ng Allah. So yun po ay uri ng pagtitiis. Okay? Ano yung pangalawang uri ng pagtitiis? Pagtitiis sa mga ipinag-uutos ng Allah. Pangatlong uri ng pagtitiis. Sabrun ala aqdarillah. Ang pagtitiis mo sa itinadhana sa iyo ng Allah.
Ano ibig sabihin ng pagtitiis sa itinadhana sa iyo ng Allah? Fa inna Allah Ta'ala yuqaddir lil abdi ma yulaim at-tabi'a wa ma la yulaim. Tandaan natin na Allah Subhanahu wa Ta'ala siya may kakayanan magtakda ng ating buhay. Maaring ang buhay natin dito sa mundo, itinakda niya na gusto natin. May mga bagay na itinakda niya na gustong-gusto natin. At mayroon namang itinakda niya na hindi gusto natin, katulad ng sakit, katulad ng disgrasya, pagkawala ng mahal sa buhay, katulad ng kalamidad, katulad ng pagkatanggal sa trabaho. Ito po ay nakatakda. So itong mga bagay na ito ay kailangan ng pagtitiis. Walladhi la yulaim yahtaj ila sabr. Yung mga bagay na hindi natin gusto, yung tadhana, yung itinakda sa atin na hindi natin gusto, anong gagawin natin? Kailangan yun ng pagtitiis. Halimbawa, isang tao nagkasakit siya. Sino bang gustong magkasakit? Wala. Walang gustong magkasakit. Pero nagkasakit siya, ibig sabihin itinakda ng Allah na magkasakit siya, anong gagawin niya? Magmaktol ba siya? Sisihin niya ba ang Diyos? Hindi, magtiis siya. Namatayan siya ng mahal sa buhay. Ito po ay, a'udhu billah, wag naman sana. So, magtiis siya. At ito ay pasaalang-alang niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ang Allah ang nagtakda nito. So, kailangan ito ng pagtitiis. So, ang pagtitiis, pigilan ang kasalanan. Pagtitiis, nasundin ang utos ng Allah at pagtitiis sa mga itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At huwag po tayong, kapag itinagda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga bagay na hindi natin gusto, huwag natin sisihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sisihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong gumawa ng bagay o salita na ito ang dahilan bakit tayo magkasala. Halimbawa, sabihin natin, namatayan. Marami ito nakikita natin kahit sa TV. Namatayan ng anak ng magulang. Ang gagawin ng anak o ng magulang? Sasabihin, bakit siya pa? Ang sisisihin niya ang Diyos, mabait naman, sisisihin niya ngayon ang Diyos sa kanyang salita. O maaring magdadabog siya. O maaring magwawala siya. So ito po ay hindi pagtanggap sa itinadhana ng Allah. So sa Islam, ay kailangan natin tanggapin ang lahat ng mga ito. Kailangan natin tanggapin ito ay pagtitiis sa mga itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا نزل بالعبد مصيبة فإنه يحبس قلبه عن تسخط القلب وأن يقول إنه يرضى عن ربه عز وجل وأن يقول إنه يرضى عن ربه عز وجل. So ang gagawin niya kapag may dumating sa kanya na problema, kailangan niyang magpigilan ang kanyang puso na huwag magalit, huwag magsisi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sasabihin niya lamang kung ano ang mga bagay na ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, sabihin niya, magpasalamat siya sa Allah, magtiis siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ganoon din na huwag siyang magreklamo sa salita. Huwag siyang sa salita, yung magpalabas ng mga hinanakit sa salita na ginagawa ito ng mga tao na wala sa pananampalatayang Islam. O kaya magpunit ng damit, o kaya magmamaktol ng sobra, magwawala, tapos yung iba naman hindi natin alam kung ano ginagawa niya. So ito pong lahat ng ito ay pagsasabar o pagtitiis sa mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pagtitiis sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagtitiis sa itinadhana ng Allah. Ito ay ang tatlong uri ng sabar. Tatlong uri ng pagtitiis. فهذا نسميه صبر على الأقدار مع أنه كره ما يكره وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله. So, pero sabi ni Sheikh dito, mayroon pang isang martaba, level o antas na mas mataas pa sa sabar. Sa sabar at ito yung pagtanggap sa mga itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Dahil ang pagtanggap ay mahirap. Ang pagtitiis medyo magaan. Halimbawa, tawag dyan, natanggal siya sa trabaho. A'udhu billah. So, magtiis siya, makayanan niya yun. Pero kung sabihin niya, alhamdulillah, tinanggap niya na natanggal sa sarili, medyo mahirap yun. Tinanggap mo yung nangyari sa iyo. Kung ano man ang nangyari sa iyo, ano man nangyari sa buhay mo, tinanggap mo 'yon dahil ito ay tinadhana ng Allah, ito ay mas mataas
na antas o mas malaki ang reward kaysa pagtitiis sa tadhana na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. والفرق أن الصابر قد تعلم قلبه وحزن وانتصر. Tandaan natin, tingnan mo ang pagkakaiba. Ng isang tao nagtiis, sa itinadhana ng Allah. Yung tao nagtiis sa itinadhana ng Allah, siyempre masaktan ang kanyang puso, malungkot siya at maaring talagang ma-depress siya. Lakin mana'a nafsahu min al-haram. Pero dahil sa siya ay nagtiis, pinigilan niya ang pagmamaktol, ang pagpupunit ng damit o ang pagbabasag ng mga gamit o ano, pinigilan niya kasi tinanggap niya at nagtiis siya. Nagtiis pala siya. Ngayon naman yung pagtanggap sa tadhana na ibinigay siya ng Allah, sabi niya, anna sabir kad ta'allam qalbahu wa hazina wa kasara. Ganon din na ang isang tao nagtiis sa tinanggap niya ang itinadhana ng Allah, nasasaktan din siya, nalulungkot din siya, maaaring na-depress siya, pero anong gagawin niya? Lakin mana'a nafsahu min al-haram. Ganon din na sa kanya, mangyari sa kanya, pero sabi ni Sheikh dito, qalbahu tabi'un li qada'illahi wa qadari fayurdi ma ikhtara Allahu lahu wala yahummuhu fahuwa mutamashin ma'al qada'i wal qadar ijaban wa nafyan. So ano ang pagkakaiba? Yung isang tao, alam niya, susunod lang siya kung ano ang nangyari sa kanya. Kung ano ang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang pinili para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun po ay tinanggap niya ng buong buo. Halimbawa, natanggal sa trabaho, tinanggap niya ng buong buo. Di ba, mas mahirap yun? Tinanggap mo eh. At ito ay mas mataas kaysa pagtitiis. Kasi yung pagtitiis, pinigilan mo lang ang ano mo, pero ito ay tinanggap mo talaga. So kung ano ang nilagay sa iyo ng Allah, maaaring mabuti man ito, maaaring man ito ay mahirap sa iyo o masama para sa iyo, dahil iniisip mo ito ay kada ng Allah, ikaw ay sumunod lamang sa anumang itinadhana sa iyo ng Allah. Kaya yung mga tao na tinanggap nila ang anumang nangyari sa kanila, sila yung mga tao na panatag, sila yung tao na tawag dyan, hindi na nakakaranas ng depression, ng anxiety dahil alam nila itong lahat ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ahlul ilm, kaya sabi ng mga scholars natin, inna ar-ridha a'la halan min as-sabr. Tunay na ang rida, ang pagtanggap, ito po ay mas mataas ang kanyang antas kaysa pagtitiis. Ano yung rida? Pagtanggap. Pagtanggap sa lahat, pagkalugod. Kumbaga, pagkalugod. Nalugod ka sa inumang ibinigay sa kanya ng Allah. Halimbawa, sino bang malugod kapag may namatayan? Wala namang nalulugod. Pero ikaw, dahil alam mo, iniisip mo ito ay galing sa Allah, nalugod ka at tinanggap mo. Yun po ang ibig sabihin ng rida. Pero ang pagtitiis, mas mababa siya konti. Kasi bakit? Nagtiis ka, pero nasasaktan ka pa rin. Pero ito ay hindi ka nasasaktan. Tinanggap mo lahat. Waqalu inna sabr wajib war rida mustahab. Sabi naman ng ibang scholars, sabi na ang pagtitiis ay ito po ay obligado sa atin lahat. Pero ang rida o ang pagtanggap, ito po ay kanais-nais. Kanais-nais. Okay? So, ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon, ang tanong dito, sino sa kanilang tatlo o anong uri sa tatlong uri ng sabar ang mainam? O ang ibig sabihin, ang mabuti o ang mas mataas? Ay anwa'i sabr thalatha afdal. Saan sa tatlong uri ng pagtitiis ang pinakamainam? Inshallah, ito ay kukunin natin next week. Inshallah, kasi mahaba itong topic na ito. So, mabibitin lang tayo. So, kukunin natin ito next week, inshallah. Subhanahu wa ta'ala. Tapos tatalakayin din natin ang ano ibig sabihin ng sabru diyaun. Okay, sino may tanong dito? So, dito pa lang tayo sa sabar. So, tatlong uri ng sabar na talakay natin. Alhamdulillah. So, sino may tanong mga kapatid? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.